Ito na, biglang desisyon, biglang pag-resign sa pwesto ni Sara Duterte. Nako po, ay hindi na ho nakatiis. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho. At mainit-tinit pa. Usapang pag-resign ng biglaan nitong si Sara Duterte. Aba, ay ano pong nangyari? Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please like and subscribe my YouTube channel. Bago tayo magpatuloy mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko munang kunin ng inyong panig bilang bahagi respeto po sa inyong mga nagbibigay na masisipag magbigay ng anumang public opinion. Pabor po ba kayo dito sa pag-resign bilang Vice President ni Sara Duterte? In reaction sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Nako! Ay matindi ho ito mga kaibigan. Usapang pagbaba sa pwesto. Ano ang mga dahilan mga kaibigan? Siyempre, hindi ka naman bababa sa pwesto kung walang mabigat na mga dahilan. Ay alam nyo, ay malapit na ang February. Ay baka ito'y ayaw ma-impeach. Dahil buwan ng February 2026 ay nakahanda na po ang mga sinuman na i-refile ang impeachment laban ho dito. Ay malapit na ho. Ay bakit ngayon? Ay ito naman ang mainit na usapin na bigla ang pagbaba at pag-resign sa pwesto ni Sara Duterte. But mga kaibigan, ito po ang mga dahilan kondisyon kung bakit bababa sa pwesto itong si Sara Duterte. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. Ito ho. Wag po kayong aalis. Dahil importanteng mahalaga mga kaibigan na mapanood nyo po ito at malaman. Dahilan, kondisyon. Siyempre may kondisyon dito sa pagbaba. Ay dapat walang kondisyon. Ito po, mas mabuti pa ibahagi ko po sa inyo. Of the president. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung ipagtwa si Duterte ng mga friends niya, katulad nung Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla as a friend, as a guest of the president of China. Di ba? Yung ganung pagtatatwa, maybe it could have an effect saying na hindi na iyon po si Atty. Conti. Mga kaibigan, ang kinatawan ho ng ICC. Ibinahagi ko po sa inyo in connection dito po sa usapin na kondisyon para bumaba sa pwesto itong si Sara Duterte. Mas mabuti pa mga kaibigan ay panoorin po natin ito ng diretso para lubos po nating maunawaan dahil ito po ang mga kasagutan dito kung bakit kailangan bumaba na sa pwesto ni Sara Duterte. Kapalit! Ano ang kapalit mga kaibigan? Ito kapit, wag ko kayong alis. Maybe it could have an effect saying na hindi na active yung networks niya. So, But the facts as it is, parang may hirapan sila na tanggalin isa-isa kasi di ba 3 points or 3 yung grounds kasi ng appeal iba pero yung sa first ground binayba yung 3 criteria to be granted interim release. Jackpot sila. Ay, may sumasapaw na audio. Jackpot sila dun sa kumbaga pasok sa banga. Is a flight risk will probably interfere with the proceedings and will Nako, ay huli na ang lahat mga kaibigan. Huli na ang lahat. Bakit hindi mo ginawa? Ay nasa huli nga ang pagsisisi ibabagi ko po sa inyo muna lahat at bibigyan ko po ng public opinion para lubos nyo pong maunawan. Heto, what's this? Commit the same alleged further crimes. Yeah. Tapos itong mga to kasi, ang hirap ko lang, kaya, sorry na lang, nasabi na kasi, nagawa na kasi. Kaya yan ang mahirap burahin. Ayun. Ito pa, ito ang malinaw mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news.
kapag bumaba si Sara Lustay Duterte o mag-resign sa pwesto. Ito po ang katunayan. Ulitin ko ito. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung itakwa si Duterte ng mga friends niya, katulad nung Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest of the President of China. Di ba? Yung pag ganong pagtatatwa, maybe it could have an effect saying na hindi na active yung networks niya. So, ibig lang, yeah. But yeah, the facts as it is, parang may hirapan sila na tanggalin isa-isa kasi, di ba, 3 points? Ayan mga kaibigan, ibinahay ko po sa inyo itong ating may kaugnayan sa ating tinatalakay na pagbaba sa pwesto na nabanggit nga po diyan buhat sa One News PH na kailangan kung nagkusa na mag-resign sa pwesto, bumaba bilang Vice President itong si Sara Lustay Duterte, ay baka sakali na mabigyan ng pansamantalang kalayaan itong si Digong Duterte na nandiyan po nakakulong ngayon sa Dahig, Netherlands, na hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, na hinatulan po ng ICC nung nakaraang araw na kailangang manatili po siya sa kulungan habang nililitis ang kaso at hanggang mapatunayan dito po sa kaso na crimes against humanity. Ngayon ay binahagi ni Atty. Conte. Kilala nyo yan si Atty. Conte, yung babae na may kaugnayan sa ICC, na kung binigyan ng kondisyon ng kampo ni Sara Duterte na ang pag-alis niya sa pisto o iba pang kanyang mga kamag-anak, kapatid, ay baka sakaling mabigyan ng pansamantalang kalayaan si Digong. Bakit kamo? Dahil ang pinaglalaban nila nitong kampo ni Sara Lustay Duterte at ng kanyang abogado dito sa kanilang apila na wala talaga na hindi na manggugulo itong si Digong. Hindi na kaya niya na tumakas, hindi na niya kaya na anuman na guluhin itong mga kaanak ng kanilang mga biktima dahil wala ng power. Kasi ngayon ay ayaw maniwala ang ICC, kaya nga hinireject ang kanilang hiling na ito hindi na manggugulo sa Republika ng Pilipinas or hindi na gagawa ng anumang hindi magandang gawain ang mga testigo, mga kaibigan. Ngayon kung ginawa nila na kondisyon yon para mawalan sila ng power, ay mag-resign bawat isa sa kanila, ay hindi nila naisip yon dahil wala silang isip. At saka kahit maisip po nila yan, ito isang example lang, kahit maisip po nila yan na paraan, na kondisyon, kapalit ng paglaya ni Digong para maaproban ang pansamantalang kalayaan, ay hindi po aalis sa pisto yung mga yan dahil negosyo po na yan ang politika, mga kaibigan. Negosyo po na yan, mga yan ang magnanakaw ng pera ng taong bayan. Mga kaibigan, na lang kung nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin si Sara Lustay Duterte ay pwedeng biglang mag-resign, bumaba sa pisto, subalit malabo mangyari yon. Nabanggit nga po diyan sa balita na yan na ibinahagi ko po sa inyo. Sa like ko sa video na ito, bye-bye. Talapakan.